Hi there! I'm HR Leia Jean. Welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba natin ma-check yung ating tax identification number or TIN through online gamit ang cellphone. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step guide kung paano ito gagawin at kung gaano katagal natin malalaman yung ating TIN number. Kung bago ka pa lang sa aking channel, at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Para po sa mga nakalimutan na ang kanilang tax identification number or TIN at walang time magpunta ng Revenue District Office or RDO, good thing ay maaari na nating ma-check at ma-retrieve yung ating TIN through online using laptop, desktop computer, tablet, or even smartphone, provided na meron tayong internet connection. Pero in this video, ang device po na gagamitin ko ay cellphone. So now let's proceed sa step-by-step guide kung paano ma-check ang ating TIN gamit ang cellphone. First, magpunta lang tayo sa ating phone browser. Then, dito sa search bar, i-type lang natin ang www.dir.gov.ph. At itap ang link. Then, magdadirect na ito sa homepage ng BIR. Next, tap lang natin yung menu icon na makikita sa upper right corner ng BIR homepage. At itap ang e-services. Under e-services, itap naman natin yung online registration and update system or ORUS. Pag nasa ORUS webpage na tayo, tap lang natin yung TIN inquiry. Para po makapag-request ng ating TIN, need po nating i-provide yung ating first name, middle name, last name, gender, birthday, complete residence address, civil status, spouse name if applicable, valid government-issued ID or passport, at picture na hawak natin yung government valid ID. Then, tap po natin yung proceed. Next, need nating i-input yung ating active email address. Please make sure na ma-access natin yung ating email address na ilalagay dito, since dito po ipapadala ng BIR yung email notification para sa ating TIN inquiry request. After ma-input ang ating active email address, i-check lang natin yung reCAPTCHA or itong I'm not a robot. At i-check itong consent statement. Then, tap confirm. After nyan, may lalabas po na pop-up message na yung link ng ating TIN inquiry request ay napadala na sa ating email. So, check lang natin yung ating email. Yung subject po ng email ng BIR ay TIN inquiry request. If ever po na hindi nyo makita sa inbox yung email ng BIR, check nyo po ang spam folder. Then, i-mark as not spam yung email ng BIR para ma-move ito sa ating inbox. Tap lang natin yung email para ma-open ito. Makikita natin sa body ng email yung link ng ating TIN inquiry request. Copy lang po natin yung link. Then, magpunta lang tayo sa ating phone browser. At i-paste ang link dito sa search bar. After nyan, magdadirect ito sa ORUS webpage. Next, need natin i-provide yung ating tax information. I-input lang natin yung ating first name, middle name, last name.
tap natin yung suffix. Piliin lang po natin kung ano yung applicable. Para naman sa mga walang suffix sa pangalan, piliin lang po natin yung NA at itap ang OK. Next, ilagay lang natin yung ating gender, birth date, at civil status. Itap lang natin yung continue to proceed. Next, need naman natin ilagay yung ating complete residence address. Tap lang natin yung province, municipality, barangay, then automatic may input na yung ating zip code. Next, need naman natin i-input yung ating town or district. Yung mga details na hindi applicable, lagyan lang natin ng NA. After may input yung ating complete residence address, tap lang natin yung continue. Last form, need nating i-provide yung mga attachment na kailangan. First, need nating i-attach yung ating valid government ID. Tap lang natin yung attach. Then, tap natin yung media picker. Next, tap natin yung menu icon na makikita sa upper left corner ng ating phone device. Pipiliin lang natin yung folder na pagkukuhaan natin ng picture. Tap lang natin yung folder. Then, piliin yung ID na i-attach natin. Next, tap natin yung check icon. At antayin natin mag-upload yung photo. Pag successfully uploaded na yung file, magpapop po yung message na file successfully uploaded. Tap lang natin yung OK. Next, i-attach naman natin yung selfie na hawak natin yung ating government ID. Antayin lang natin ma-successfully upload yung file, then itap ang OK. After ma-attach yung ating government valid ID at selfie na hawak yung ID, tap lang natin yung continue. Next, need nating i-review yung details na na-input natin. Make sure po na tama lahat ng information na nilagay natin sa form. Then, check lang natin yung consent statement at itap yung submit application. Once successfully submitted na yung ating request, may mag-a-appear na pop-up message indicating yung ating application reference number or ARN. Nakalagay din po dito na manonotify tayo about sa result ng ating teen inquiry within 3 working days. Morning kami nag-send ng teen inquiry request and within the day, nakareceive na kami ng reply from BIR Aarhus. Nakalagay po sa email na BIR Aarhus request approved forgotten teen and naka-indicate po sa body ng email yung ating tax identification number. Ganun na po kadaling mag-request at mag-retrieve ng ating TIN if ever na nakalimutan na natin ito. Good thing po dahil hindi na natin kailangan magpunta ng mismong RDO para ma-check yung ating TIN dahil pwede naman natin itong makuha through online. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa mga gustong ma-retrieve ang kanilang TIN number through online gamit ang cellphone. Para naman sa mga wala pang tax identification number or TIN, meron po akong video na ginawa kung paano kumuha nito through online gamit ang cellphone. Makikita nyo po yung link bago matapos ang video na ito. Sa next video ko, i-discuss ko kung paano naman kumuha ng TIN ID through online gamit ang cellphone.
Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Hi to all my dear viewers and subscribers para po sa mga badly needed ng online assistance sa pagkuha ng government numbers and online appointment schedules. Good news po dahil we will be launching the HRLAG or HLG Online Services Assistance. Layunin po namin na magbigay ng service assistance para sa mga individual na walang time mag-asikaso at nahihirapang mag-process sa pagkuha ng kanilang government numbers tulad ng PIN number, SSS number, at pag-ibig number. Mag-o-offer din po kami ng mga appointment schedules tulad ng passport and NBI clearance appointment. Kasama din po sa services na ino-offer namin yung pagkuha ng government documents tulad ng PSA birth certificate, marriage certificate, at marami pang iba. To avail yung assistance service na ito, need lang po nating magbayad ng very affordable na assistance fee para sa mga YouTube subscribers at Facebook page followers ko. Pero I highly suggest na subukan nyo munang panoorin at sundan yung mga tutorial video ko. Pero if ever po na hindi maging successful yung transaction ninyo, pwede po kayo mag-seek ng help sa amin at mag-avail ng assistance services na ino-offer namin. We're looking forward po na isa kayo sa posible naming matulungan. Sa mga interested na mag-avail ng service na ito, message nyo lang po kami sa aming Facebook page. Maraming salamat po!